The Senate did not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. However, the court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her. Sabi ni Teng. Agree. Malungkot po na balita para sa Pilipinas dahil nagsalita na po ang Korte Suprema as expected. Kung napapansin niyo sa previous vlogs natin, may nakarating sa atin na impormasyon na talagang tututulan ng Korte Suprema itong impeachment case ni Sara Duterte. At ayan na, nagkatotoo po. Idineklara po ng Korte Suprema itong impeachment trial, itong impeachment case, itong articles of impeachment laban kay Sara Duterte bilang unconstitutional. Ibig sabihin, labag sa batas. Violate ang 1-year rule ban tulad ng dinidescribe natin, in-explain natin in our previous videos, kaya hindi po dapat mag-proceed yan. Yan pong desisyon ay unanimous. Ibig sabihin, lahat po ng mga associate justices dyan sa Korte Suprema na karamihan yung mga appointee ni Digong, iisa po ang kanilang sagot. Itigil ang impeachment na yan. Lugi ang taong bayan dito. Biruin mo ha, napakalinaw ng ebidensya. Pagkamat hindi tayo magdidesisyon dyan, pero malinaw na malinaw. Kung nanonood kayo ng hearing sa House of Representatives, umamin mismo yung mga opisyal ng Department of Education na sinusuhulan sila ni Sara Duterte. Mismong ang gobyerno ang nagsasabi, ang Philippine Statistics Authority, yung mga beneficiaries ng confidential funds ni Sara Duterte, yung sila Mary Grace Piatos, yung grupo nila, sila Xiaomi, hindi nag-i-exist yung mga tao na yan na nakakatanggap ng confidential funds. 125 million pesos winaldas in just 11 days. Paano nangyari yan? Nadaan sa technicalities. Korte Suprema naman, anong ginawa nyo? Bakit naman? Sa technicalities nadaan yan. Di ba? Hindi nauusad, nadaan sa technicalities eh. Lumalabas na may pagkukulang ang House of Representatives. May mali sa kanilang proseso, kaya ipinatigil yan. Wala pang ganun kalalang detalye ka-coffee ng desisyon nitong Korte Suprema, pero malinaw na hindi na po magpuproceed yung trial na yan. Kaya naman pala, dinidelay nila Chis Escudero. Sinabi rin natin yan sa ating previous vlogs. Ginagawa nila, dinidelay nila kasi naghihintay sila ng announcement sa Korte Suprema. At yun nga, may nagsabi na nga sa atin na talagang titigilan yung impeachment na yan. Ayun na, nagkatotoo na, lumabas na nga. Ang sabi ng Korte Suprema, ito, breaking news ito kaliwat ka ng pahayagan ka-coffee, yan ang pinag-uusapan dyan. Articles of impeachment versus VP Sara, unconstitutional o labag sa batas, sabi ng Korte Suprema. Idineklarang unconstitutional ng Supreme Court en banc. Ibig sabihin ng en banc ka-coffee, lahat sila dyan. Lahat ng mga associate justice dyan as a whole, no, unanimously, bumoto na unconstitutional yan. Unconstitutional, sabi ng Korte Suprema en banc, ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pahayag po ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Teng, paglabag ito sa 1-year bar rule. Tatandaan niyo, final nila itutoryon yan at ang grupo nila Sara Duterte kasi hindi raw pwede sampahan, totoo din naman yan, nasa saligang batas natin yan, hindi pwede sampahan ng impeachment case ang isang impeachable position, halimbawa Presidente, Vice Presidente, mga Constitutional Commission's chairperson, ng higit sa isang taon. Ang problema nadaan sa technicalities kasi ang base sa understanding ko dyan, yung pang-apat na i-final dyan sa House of Representatives, ayun yung inaksyonan, no? At yan yung umusad, yan yung nakarating dyan sa Senado, yung technicalities yun. Sa pahayag ni SC Camille Teng, spokesperson, no, and I quote her, the Senate did not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. However, the court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her. Sabi ni Teng. Agree. Posible naman talaga. Ano lang ito, a matter of delay lang ito. Kaya yung mga nawawalan ng pag-asa, huwag kayo masyadong maging down, no? Kasi sinasabi naman ng Korte Suprema dyan na mauurong lang ito, no? Maaari umanong maghain pa ng panibagong impeachment complaint laban sa vice simula February 6, 2026 kasi dyan mag-expire yung 1-year bar na 1-year rule, 1-year bar rule after February 6. So, kung sino man po yung grupo na yan, yung mga nag-file ng impeachment case, i-consolidate na ninyo bago nyo ipasa dyan sa House of Representatives, i-consolidate na ninyo yung inyong kaso.
Di ba? Kasi ang nangyari, kanya-kanyang, actually, ano din naman honestly, no, may pagkukulang din naman kasi sa mga grupo na nag-file at ang House of Representatives, nadaan din sila sa technicalities dyan. So, ang atin dyan, sa susunod, wag na natin sayangin, no, kasi 2 taon na lang yan or almost 3 years na lang yan si Sara Duterte, kailangan ma-impeach yan. Kasi kung hindi ma-impeach yan, tiyak, uulitin niya yung ginagawa niya at pag nakatakbo pa yan sa pagka-presidente, baka may chance pa manalo yan, ako po, malawakan na yan. Kung ano yung kalokohan na ginagawa niya bilang vice-presidente at nung siya ay Department of Education Secretary, baka gayahin niya sa mas malawak na scale, no? Once na maging presidente pa yan. Kasi kung hindi siya ma-impeach, eligible pa rin siya tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. So, February 6 po, pwede na mag-file. So, as early as January, kung sino man po yung mga nag-express ng intent na magfa-file, yan, mag-usap-usap na kayo, no? I-consolidate na ninyo yung inyong impeachment case, no? At sa Senado, sa Kongreso naman, sa House of Representatives, no? Once na naipasa sa inyo dyan, sa Office ng Secretary General, action na nyo agad. Huwag na kayo maghintay ng another impeachment case kasi mawa 1 year rule ban na naman kayo dyan. Magiging unconstitutional na lang yan. So, malaki itong lesson learned, Ka-Coffee, no? Isa itong lesson learned sa House of Representatives at sa mga grupo na nag-file. Actually, House of Representatives lang ito, no? Kasi yung mga nag-file, hindi rin naman nila, hindi man nila iniisip yan kung ako ba yung una, pangalawa, pangatlo, o pang-apat, basta nag-file sila dyan. So, nasa HOR, malaking parte po ang gagawin ng HOR dyan para matiyak na umusad ito. For sure, yung mga ebidensya nila na nakalap last year, 2024, pwede pa rin naman magamit yan. Hindi ba nag-expire agad yung mga ebidensya na yan Di ba? Once na i-final na yan, action na agad yan, February, yan, March, baka umusad na yan, o March, April. So medyo nakapag-enjoy pa si Sara Duterte ng ilang buwan. So bagay, July ngayon, no? July, August, September, October, November, December, January, February, March. So may 9 months siya na mag-enjoy muna, hayahay muna dyan si Sara Duterte sa loob ng 9 months. Pero tiyak ako, na pagsapit po ng February, yan, may sasampa na po yung mga panibagong impeachment cases dyan kay Sara Duterte. Kailangan umusad dyan. And I think, hindi naman talaga pababayaan yan. Yung mga grupo na yan, lalo na't matibay yung hawak nilang ebidensya, yung grupo ng mga prosecutors, sila pa rin naman yung nandyan dyan sa House of Representatives Tiyak sila sa kanilang ebidensya. So, magfa-file pa rin yan ng impeachment case laban kay Sara Duterte, no? Nagugat ang impeachment complaint laban sa bise sa umano'y akusasyon ng maling paghawak ng public funds at pagbabanta laban kay President Bongbong Marcos at iba pang mga opisyal. Hindi lang yan, no, Ka-Coffee, no? Marami pa pong mga kaso, marami pa pong mga grounds kung bakit na-impeach po si Sara Duterte. Ang social media, nanggagalit ang social media, no? Galit na galit ang social media ngayon, kasi anong nangyari? Bakit nagkaganoon, di ba? Anong nangyari dyan? Yung iba galit sa Korte Suprema, ano nangyari sa Korte Suprema? Ginagalang namin kayo, bakit ganyan? Hindi nyo pinakinggan yung gusto ng taong bayan. Yan ang sentimiento ng mga netizens, no? Bakit nagkakaganon? Stick ako sa aking sinasabi noon. Irerespeto ko yung desisyon ng Korte Suprema. Diba? Kasi kanino ka patatakbo? Wala na. Korte Suprema na yan. Supreme Court na yan. Kataas-taas ang hukuman na. Wala tayong magagawa dyan. Desisyon na nila yan. At kung mga appointees ni Duterte yan, wala tayong magagawa dahil nakadiskarte sila Diba? At may reason sila kung bakit nila dineklara na unconstitutional yan. Pero in fairness sa Korte Suprema, sinasabi nila, hindi pa rin na-absuelto si Sara Duterte dyan. Hindi ibig sabihin na itong articles of impeachment ay na-declared na unconstitutional, i-absuelto na si Sara Duterte, wala na siyang pananagutan. Meron pa rin siyang pananagutan. Maghintay lang tayo ng February. Kaya nga sinasabi ko, make sure sa House of Representatives, no, make sure na magiging urgent ang pag-aksyon, pagtugon, immediately talaga. Aksyon na agad yan at then, total, may draft na, may articles of impeachment na, konting revise na lang yan, updating doon sa mga dokumento. For sure, yung mga magpa-file ng kaso, same arguments din naman yan, kasi tulad na sinasabi ko sa inyo, hindi naman nag-expect yung ebidensya, yun na lang yung pagbatayan, and then i-file agad ito. And then may pasa agad yan, dyan sa Senado. Maraming galit sa Korte Suprema to the point na namumura na sila kasi bakit ganun? Hindi mo ba Hindi mo ba pinapakinggan ang taong bayan? Ang gusto ng taong bayan ay ma-impeach yang si Sara Duterte. Bakit nagkaganon? Diba? And then may mga jurisprudence na dyan, may mga previous decisions na, and then bakit naging contrary itong decision na ito ng Supreme Court sa mga previous cases, no, sa mga landmark cases, yung sinasabi nga may jurisprudence na, may kaparehong kaso na tila nagiging contrary itong decision nila sa impeachment case ni Sara Duterte. Kung titingnan ninyo ang online, umuusok ang social media. Halimbawa, dito sa News 5, no, sinasabi ng ilang netizens dito, Supreme Court na walang kwenta. Ganyan ang batas kahit nagnakaw na ng milyones, pag naambunan ng pera, tiyak, maglalaway at aapaw ang mga bulsa. Tapos, lusot na ang impeachment. Ganyan ang korupsyon sa ating batas. Kaya ang daming magnanakaw ang taong bayan, naghihirap dahil sa kanilang walang kwentang batas. Galit na galit talaga sila sa Korte Suprema kasi sila nag-desisyon dyan. Ito, medyo positive naman ito, no? Ang sinasabi ng isang netizen, sa huli, babagsak din ang kasamaan at ang mananaig ay ang kabutihan tulad ng nangyari
sa kanyang ama. O, nakulong din naman si Digong, di ba? Ilang taon nagpakasasa? 9 years? 12 years? Kasama yung pagiging alkalde siya, nagpakasasa yan si Digong. And then nauwi din naman sa kulungan. Diyan sa ICC. Sinasabi ng ibang netizens, huwag kayo masyadong malungkot. Dahil si Sara na absuelto man siya, hindi pa totally absuelto siya, no? Kasi next year siya sampahan ulit ng impeachment case yan. Bagamat ganoon pa man, si Digong ay nakakulong pa rin naman diyan sa ICC. Huwag kayong masyadong ma-disappoint daw. Sabi pa na isang netizen, no, appointee ni Digong ang karamihan sa judges diyan sa Supreme Court. Next year na lang daw. Ayan, next year na lang daw. Galit talaga yung mga tao dito, eh, no? May the truth prevail. May mga nagsasabi din naman na si Sara Duterte daw ang presidente na sa pagsapit ng 2028. Okay. Good luck. Antayin na lang kami ng 7 months from now, sabi ni isang Dale, no, ng isang netizens. Supreme Court and Constitutional Court of the Philippines. How much is the money in the window? Aw, aw, aw. Hindi nagustuhan, malinaw na malinaw. Base sa sentimiento ng mga netizens, hindi nila nagustuhan itong nangyayari, no? Itong pagbabasura ng impeachment case. Actually, ang dami rin nasayang, in fairness, no? Ang dami nasayang na oras sa investigasyon. Though, hindi naman totally nasayang dahil again, pwede pa naman magamit yan next year, no? Pero ang daming energy na nasayang, resources, time, etc. nasayang. Anyway, wag kayong mawala ng pag-asa. May January pa, February 2026, pwede na ulit magsampa ng impeachment case laban dito kay Sara Duterte. So, antabay lang kayo ka-coffee. For sure, hindi titigil ang prosecutors ng House of Representatives, ang mga pribadong individual, ang mga concerned citizen na hindi mapanagot si Sara Duterte. Hahabulin at hahabulin yan si Sara dahil hanggang ngayon siya po vice presidente pa rin po, hindi nagre-resign, kaya hahabulin at hahabulin yan. May mga nagdiriwang ngayon pero pansamantala lang din yan. Ganyan din yung nangyari kay Digong. Nagdiwang kayo ng ilang taon, di ba? 6 na taon sa pagiging presidente, sa kanilang tukhang, pero saan din nauwi? Sa kulungan. So posibleng mangyari din yan kay Sara Duterte. So antabay lang tayo, hintay-hintay lang tayo. Huwag kayo masyadong malungkot sa sitwasyon na ito.